at mas gumaan ang buhay na natatamasa natin ngayon. Dahil sa ating mga ancestors. Mas madali ng computation, mas madali na may formula na eh. Madali na pumunta sa ganito. Dahil lahat yan ay nailista. Lahat yan ay naisulat. Para sa mga susunod na henerasyon, ay may gabay na. May aklat na. Hindi na mahihirapan pa. Hindi ka na maghahanap. Diba? Pinag-aralan na. Sinubukan na. Ngayong umaga, alamin natin kung sino ba ang unang naglista. Sino ba ang unang nagsulat? Ano ba mga alphabet? Dahil sabi nga ni Papa Carlo, si Adan, may hawak ng panulat, pero sabi niya, ano isusulat ko? Hindi pa na-invento yung mga letra. So, ang unang drawing muna. Ang unang dinrawing niya, yung mga dinodrawing sa bus, sa pintuan ng CR. Mga shapes pala ang una niyang na-drawing. Oo. Pero anyway, ano ba ang kanyang panulat? Simulan natin to, Papa Jepoy. Noong unang panahon, Stone Age, Papa Jepoy, panahon ng bato. Wala pang papel, wala pang ballpen. Ang mga tao ay nagsusulat gamit ang bato. Ito yung unang gamit nila. Inukit sa bato. Ginagamit nila ang matulis na bato para ukitin ang mga imahe at simbolo sa pader ng kuweba. Videos here on how to second bi-syllable. In both British and American pronunciations are similar here, as would once you know you. Papyrus. 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 Yun pala yun. Kasi may binabasa ko rito. Mga Egyptian daw, nagsusulat sa papyrus. 3000 BC. At naging writing material sa loob ng 4,000 years. Ito ay isang papyrus plant. Okay. Yun pala yun. So, ito Papa Jepoy, Stone Age. Diyan pala sila nasusulat. So, So, mga tao nagsusulat gamit ang bato. Ginagamit nila matulis na bato para ukitin ang mga imahe, simbolo. Simbolo sa pader ng kuweba. Ang layunin nito para magkwento, magbilang, o magsabi ng panganib. Yung pala unang papel, papyrus. Ginagawa nilang papel. Okay. Pustahan tayo pag natalo kay si makikipagpalit ng jersey. Huwag kayong umiyak. Huwag kayong mag-alala. May babating ng isa mo jersey. Pakita mo. Huwag kayong umiyak. Huwag kayong umiyak. Basketball lang yan. Kita mo, pero hindi yan. Tutungin eh, tablay ha. Relax lang kayo, nag-aalamat tayo, nakafocus kayo sa NBA. Palit ka rin. Palit ka rin. Huwag kayong mag-alala. Ha? Basketball lang yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong umiyak. Huwag kayong umiyak. Nagpalit na ng jersey. Depende. Ganda. Ito sa akin, no? Pag natalo yung OKC, dito tayo sa isa. Okay na, Ganda. Okay na. Okay na, ha? Shut up ka na dyan. Balik tayo sa alamat. Okay. Okay. Pangalawa, Papa Jepoy, pagkatapos ng Stone Age, eto naman, ang natural na ink nung unang panahon, uling o dugo. Habang natututo na silang gumawa ng apoy, gumagamit sila ng uling, durog na halaman at dugo ng hayop para gumawa ng kulay o tinta. Isinasawsaw nila ito sa sanga, balahibo o daliri at isinusulat sa mga dahon o balat ng hayop.
So yan yung gamit nila Papa Jepoy, uling, dugo, dagta ng halaman. Ang panulat, pwedeng daliri o balahibo ng manok o sanga ng mga kahoy. At isinusulat nila ito sa balat ng hayop, sa dahon. Balat ng hayop, sinusulat nila? Oo. Balat ng ano? Ha? Tilapia. Saan? Ngayon. Saan balat? Saan balat? Ha? Saan balat ng hayop? Saan sinusulat? Balat ito ng ng bangus. So ngayon, pag isinusulat nila ito sa balat ng hayop, tinatanggal muna nila yung balahibo. Okay, ito naman pangatlo, Papa Jepoy. So, Stone Age, pangalawa, itong dugo or uling, natural na ink. Pangatlo naman na quill pen o panulat na balahibo. Noong panahon ng mga Romano at na medieval, na-discover nila na ang balahibo ng gansa ay pwedeng gawing panulat. Tinawag nila itong quill pen o balahibo ng ibon. Homemade ink gawa sa oak, gall, uling o espalto. Ang sinusulatan nito, parchment o papel. At yan na yung sinasabi mong ano yun? Papyrus? Papyrus. Ano pa yung mga ginagamit nila na buhok? Panulat. Panulat? Ang sabi kasi sa akin ng mga ninuno, Anong gamit? ang gamit ay pilikmata ng kambing. Medyo nakakakiliti siya. Sigurado ka sa panulat yan gamit? Oo. Ha? Oo. Sa panulat yan, yung kambing? Pilikmata ng kambing? Oo. Hype ka? Ilang kambing ang kailangan tanggalan ng pilikmata? Ito naman, Papa Jepoy, Dip Pen, DIP pen, or ink bottle. Ito yung kay Jose Rizal. Sumunod ang Dip Pen, bakal ang dugo at may hawakan. Gamit pa rin ang bote ng tinta, mas tumibay at mas masarap gamitin kumpara sa quill. Ano to, gamit to ng ano na to, Papa Jepoy, na mga schools at sa office na. 1800s. From San Fernando, Pampanga, Wenzo na Yumang de Guzman, may payabak. Kauna-una naglista daw yung kobrador. Nagpapatay agad. Eto, fast forward tayo, Papa Jepoy, 1880. Nagkaroon ng fountain pen. May imbakan ng tinta sa loob, kaya hindi na kailangang isawsaw palagi. Ayun. So dito nagsimula yung tanong ko kasi kanina, yung kay Jose Rizal na nung sinulat niya yung libro na No Limit Angre, sinasawsaw, di ba? Sinasawsaw. May tank sa loob ng panulat. Mas modern at tuloy-tuloy ang daloy ng tinta. Ginagamit ng mga profesional at guro. At kailan ginamit yung yung ballpen na, yung pencil case, yung may kisses. Yung nilagyan ng bola kasi 1900s nito. Nanganganak daw yung kisses. Alam mo yung kisses, yung pabango ng pencil case? Oo. Nilalagay ko sa bola. Kasi nangingitlog daw, nanganganak. Naniniwala ako noon. Nanganganak. Noong 1938 na imbento ni Laszlo Biro, isang Hungarian journalist, ang ballpoint pen. May bola sa dulo na umiikot at naglalabas ng tinta. Ito ang naging pinakamalawak na gamit na panulat sa mundo. Hindi ito matapon, mabilis matuyo.
Hindi kailangan ng bote ng tinta. Ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ito na yon, Papa Jeff. Ball pen. At 1953, inimbento ni Sidney Rosendahl sa Amerika ang unang marker pen na tinatawag niyang magic marker. May felt tip, may tubong may tinta sa loob at pwedeng gamitin sa kahit anong surface. Karton, whiteboard, tela, kahoy. Ito yun, 1953. Pentel pen. Ito na yung brand. Hindi mo pa rin nasagot yung tanong ko, sinong kauna-unahang nagsulat? Sinong kauna-unahang nagsulat? Kauna-unahang nagsulat ng ano? Anong kauna-unahang, sinong tao nagkauna-unahang nagsulat? Tama ka na dun eh. Yung kauna-unahang alphabet, mga shapes, mga hugis. Ang tawag dyan eh, Phoenician alphabet. Mga simbolo lang yan. Mga consonant sounds. Mga simbolo, parang triangle, mga ganun lang mga ano yan eh. Yan ang kauna-unahang alphabet, Phoenician alphabet. Kumbaga sa atin, yung pagbigkas, aba, kada, ega, ganun. Ang unang uri ng pagsulat sa kasaysayan ay tinatawag na... Sino nga? Ito muna, sasabihin ko muna sa iyo. Tumabi ka muna. Hindi mo ako sinasagot. Nilalayo mo ako. Hindi kita nilalayo. Makinig ka muna, umupo ka muna dyan sa gilid. Ang unang uri ng pagsulat sa kasaysayan ay tinatawag na cuneiform. At ito ay nilikha ng mga Sumerian sa sinaunang Mesopotamia. Ngayon ay bahagi na ng Iraq noong 3,100 BCE at higit 5,000 years ago na ang nakaraan. Ngayon, sino ang unang nagsulat? Sino? Ang sabi dito, walang iisang pangalan ng unang taong So, wala sumulat. nakakilala? Oo. Pero ayon sa mga arkeologo, ang kauna-unahang dokumento na Nagsulat? manunulat ay si MJ. Sino si MJ? Hindi mo kilala si MJ? Michael Jordan? Sino si MJ? Saan galing si MJ? Kaya mo na, hindi mo siya kilala. So, walang nakakilala. Walang pangalan nagsulat. Wala, Papa Jepoy. Bakit? Hindi nila alam kasi hindi na isulat nila. Hindi pa na-invento yung ano. Pilosopo ka eh. Isang Sumerian daw, high priestess or priestess. Anak ng hari na si Sargon the Great. Siya ang unang kilalang manunulat sa buong kasaysayan. Sumulat siya ng mga tula at dasal para sa Diyos.